Praise God. Ephesians chapter 5, verse 21 to 32. O gibasa sa tong MC kaganina ang Genesis. But I will be reading sa Ephesians chapter 5, verse 21 to 32 sa NIV version. Submit to one another out of reverence for Christ. Wives, submit yourselves to your own husband as you do to the Lord. For the husband is the head of the wife, and as Christ is the head of the church, his body of which he is the Savior. Now as the church submits to Christ, so also wives submit to their husbands in everything. Take note, Rosita, in everything. Husbands, love your wives just as Christ loved the church and gave himself up for her to make her holy, cleansing her by the washing with water through the word, and to present her to himself as a radiant church, without stain or wrinkle or any other blemish, but holy and blameless. In the same way, husbands ought to love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. After all, no one ever hated their own body, but they fed and cared for their body, just as Christ does to his church. For we are members of his body. And so for this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh. This is a profound mystery, but I am thinking about Christ and the church. However, each one of you also must love his wife as he loves himself, and the wife must respect her husband. Ang Ginoo magapanalangin sa mensahe na atong gibasa. Ina sa imong katapan din ha, ina mayong hapon. Alang sa mga minyo na niya karon dinhi, mga ginikanan na maminaw gihapon ta sa pulong sa Ginoo, aron nga sa ingon ni anak gihapon tayo makutlo nga pwede natong mai-apply sa tuang kaugalingong pamilya. Alang sa mga ulitaw dalaga nga niya karon dinhi, pwede na inyuhang dawaton ang mong mensahe dili tungod kay magminyo na mo, apan aron maanda mo, ma-ready mo sa umaabot ninyong mga plano. Antanan may ingon og amen. Usa kini mo mensahe dili lamang para kag Gomer o kag Rosita. Ini mong pulong mensahe sa Dios gikan sa Biblia alang kanatong tanan. Amen. Unsa man ang kami niyon? O kinsa ang design sa marriage or kami niyon? Walay makatubag? Ha? Marriage is a divine design. A divine design by God Himself. Amen? Amen. O gidesign kini sa Dios aron nga ang iyang mga katawhan, hallelujah, musanay budaghan. Unay pinakaunang design. Busa ang kami niyon kay gidesign man kini sa Ginoo. Ang Biblia nagasulti nga ang kami niyon para ra gyud sa male and female. Ang tanan mingon lalaki ug babae. Lalaki o babae. Naana ra bay mga pauso karon nga kasal-kasal sa parihong babae o parihong lalaki. Well,
design ra na sa tao. Pero kung maghisgo ta og design sa Ginoo, ang kaminyoon para gyud sa lalaki o babae. Ang tanong og amin. Kaya ang design sa Ginoo aron nga musanay ang iyang katawhan. Now, yung example sa Diyos ang marriage sa iyang iglesia. Ang bana ingon nga ulo sa panimalay, si Jesus mao ang ulo sa iglesia, the church. Kung kita ingon nga iyang mga katawhan, iyang mga anak mao ang iyang mga brides. Kita mao ang iyang pangasawunon. Si Apostol Pablo nagsulti dinhi sa itong ibasa sa Episo Kapitulo 5 versikulo 21 ngadto sa 32 nga una nagkinahanglan nga kita magsubmitar sa usa-usa o magsubmitar ngadto sa Dios uban ang kahadlok o Dios ng kahadlok. Sa in English gitawag reverence. Tamingon reverence. So, muna ang first word dapat nga ibutan nato sa tuang kasing-kasing gumer. Na duna tay langitnon o balaang kahadlok sa Diyos. Kaya kung natay reverence to Christ, to God, dili gyud ta kahimo og binuang. Ang pagkahadlok sa Diyos mao kana magigsunan ang sinuganan sa kaalam. Ug ang tao kuno nga nagbuhat og maayo maalamon. Busa ang sikreto nga kita makadawat niana gumer o alang sa tanan mga kalalakian nga niya dinhi una sa tanan ang reverence para sa Diyos. Alam ni mo gumer, dili ka Ginoo sa imong pamilya. Dili ka Ginoo ngadto ka krusita. Apan dunay Ginoo nga ngayan nimong tahuron ug kadlukan. Kung ipailan nimo kang krusita sa imong anak, asisanig ka og sa umaabot pa ninyong daghang anak. Amen. Nga dunay Dios nga ngayan kadlukan. Praise God. So, submit to one another out of reverence to Christ. Yeah, wives, submit yourself to your own husband. Rosita, kung mga asawa nga nakakaroon dinhi, isubmitar ang inyong kaugalingon ngadto sa inyong mga bana. Submit yourself to your own husband as you do to the Lord. Ingon nga kita nagasubmitar sa itong kaugalingon ngadto sa Diyos, asawa, ikinahanglan nga inyong isubmitar ang inyong kaugalingon ngadto sa inyong bana. Dili ang asawa maoy ulo sa pamilya. But pasabot, dili ang asawa mo'y magmandok. Niyato na undangon ng istorya nga ato ikasanayan nga ang bana kuno under sa asawa. Under desire. When we talk about the sign of marriage nga gikan sa order sa Ginoo, mga asawa magpailalom yun sa mga bana. Kaya mga bana mao ang ulo sa panimalay. Ulo sa imuha. Rosita si Gomer. Siya ang naay first word. First command. Pero di mo, pasabot, Gomer, kadili na ka mo submit ngadto kang Rosita because the Bible says submit to each other as you submit to the Lord. Pero ang authority of command, ang order sa Diyos na agyud sa bana, ang first command. Mao na nga magkagubot yun ang pamilya kung ang asawa bulabaw sa bana. Kung ang asawa maunay magbuot-buot o andiro na ang bana, maunang mabungkag ang pamilya kay wa man gyoy lalaki nga mag-agwat ta forever.
Muna na kung sundo nato ang design sa Ginoo, dapat ang mga asawa magpailalong sa bana. Amin mo diha mga asawa. So, dunay number one, that is the marriage is a divine design. And number two, atong importante kayong timanan gumer, relationship must have a strong foundation. And that strong foundation is no other than Jesus Christ, the rock of ages. Ang patuguranan sa inyong kaminyoon, dili ang imong kakugi, dili ang imong trabaho, dili ang kwarta. Ang patuguranan sa inyong relasyon, mao ang inyong pagtuo o pagsalig sa Diyos o sa iyang pulong. So make Jesus and His Word a strong foundation. Ayun ba mo gamit, anak? So, timanan ninyo, marriage is a divine design. Ang Ginoo mismo mo ay nag-design. Ikadua, ang pundasyon, matod pa sa Psalms 127 verse 1, unless the Lord builds the house, its builders labor in vain. Muna, kung ikaw ra mo ay magbuot sa imong pamilya, gumer, wala kay pagsamitar sa Diyos, kung wala kay mga pag-ampo, gihimo, no? Wala ka magtawag sa Ginoo sa tanang panahon, pinagis pagdaig pag-ampo. Kung pagtuon, pagbasa siyang pulong, o kung saon, pagdumala o pagtukod o pamilya, wala giyo'y kahimuhan ng imong panikamot. Labor is in vain without strong foundation. Magtukod kag balay, kunya walay pundasyon, matod pa, kung hanginon o bagyuhon, kanang mong panimalaya, ano ron? Parehas na itabo dito sa Visayas, ipang anod ni Bagyong Tino. Ingunana sad ang pamilya nga walay pundasyon diha sa Ginoo sa iyang buhay. Ikatulong bahin, gusto na kong inyong timan-an, kamong duha, o kanatong tanan nga nagkaroon din ining pillars of a strong marriage. What are the pillars of strong marriage? Of course, number one, kumbaga, yung kag-pillars, muning haligi ba? O kung sa ingredients pa sa niluto, muning ang mga main ingredients. Sa kaminyoon, kinahanglan og mga ingredients aron nga mahimong tamis o lami ang panaguban sa relasyon. Siyempre, number one, mahinungdan na kamo nag-uban. Gani, taon naman mong nag-uban. Salamat sa Ginoo nga ning sangko na gid mo sa altar. Amen. Amen. Sa kadugay ninyong panag-uban. Hallelujah. Salamat sa grasya sa Diyos. Doon na tayo mga kahuyang, kapakyasan. Doon na tayo mga ups and downs, mga wrong decisions. Pero ang pinakanindot na desisyon nga inyong gihimo, gumer o kusita mao, na magpakasal mo, magpa-bless mo sa Ginoo. Pagpaka na to sila mga kaibigan. So this is the main ingredients. Pwede ba ninyo isulti o kusog na gugma? Everybody say love. Love. Gugma, magyod. Kaya kung way gugma, ay mapulan kas naong ni Rosita o mapulan kas naong ni Gomer sa Bugayan. No? Pero tungod sa gugma, nagpabilin ni hapon bisan. So, ang pinaka numero 1 pillar, gugma. Jadi ini order ha. Kinahanglan order gyud ni number 1 gugma. Ikaduha kanang honor. Honor. Honor your husband. Wala ba mo nga sa Bible ang
mga bana, Rosita, ilan nilang hari? Ilan nilang kanang honorable na tao? O kag ilan mismong mga asawa, the queen, ang mga asawa mo, tratar silang mga bana as king. Your honor. No? Pero, dili naman. Ito sa, wala na, anak na Diyos ginikanan. Dapat, naamoy tawagan na kanang intimate na tawagan. Ha? O love daw. Love. Dapat, ilisdan na ng mangpang. Love na. No? Buyon ba mo, nga ilisdan nila ilang tawagan o love. My loves. Di ba? Sweet kaayo. Ano ba? No? So, ang honor, Rosita, ihatag. Ikaw sa Gumer, i-honor ni mo yung mga asawa, no? Dili ni mo imaritis ang iyang kahinaan. Di po ni mo imaritis ang iyang kahinaan. Kamu na dyan tuha, si Creator na din. No? As you honor God, honor each other. Kining respect. Ikatulo ni. Na-respect sa usap-usap. No? So, nandiyo tayong kanabitang usahay, dili mayong mood niya, it's of you or bisan asa sa inyo, kunya, walibad bitaw, na-respect niya. Tumer, na-respect niya. Ya, kining, sa tanang aspeto, kay balo naman tao, unsa ang respeto o para asa ihatag ang respeto. Ang respeto kinahanglan ihatag ninyo sa isa't isa. Kaya kung respeto ninyo ang isa't isa, inyong i-value ang isa't isa. Ikaupat kaning faithfulness. Sama ng faithfulness sa inyong pagkasabot. Pagkamatinuuron. Pagkamatinuanon. No hypocrisy. Walay tinaguan. Nahanglan nga honest mo sa usap-usap. Faithful. Ang imong income, ang imuhang kita sa trabaho, kung pila, isulti tanan. Ayaw isikreto ang uban. Haba, Gomer? Kusgay mo amin kay para makadungog imong ninom nina. Ang faithful. Niya faithful sad nga why laing pinaka gwapa sa inyo. Samura, ikaw ra gyud para sa Rosita. Rosita, ikaw gyud pinakagwapa ng Gomer. No? Hallelujah. Amen, Gomer? Wala laing pinakagwapa. Pero ingon pa nila kuno, di ko kalikayan nga ingon ni Rosita atong ibulabog ha. Katungwa pa sila, nagplano pa sila magpakasal. Ingon siya, Pastor, kana bitaw si Gomer. Tama mo na sa mall ng trabaho. Kabalo ko, Pastor, nga sige nagtanaw mga gwapa ba? Hallelujah. Pero nag-adjust naman si Rosita kadugayan. No? Tanaw ra magana. Pero karon, kabalo ko nga Rosita faithful sa Gomer. Amen. Ikaw sa Rosita faithful ka na tukang Gomer. Hallelujah. Then, sunod sa faithfulness, sining loyalty. Amen. Higher kuha ni siya, level sa faithfulness kaning loyalty. Pag-chat mo. Kay kaning ato bitang vow niya nga till death do us part. Pagkang tao dili loyal, moingon ay pagsulong imuha. No? Pero pagkang tao loyal sa imo, lunod patay gid na. So kanang loyalty importante sa kami niyon. Bana andam nga mosakripisyo, andam magpakamatay para sa iyang pamilya. Husband mahimong hero sa iyang pamilya. The same way ang inahan ngadto sa mga anak. Pag-atiman o pag-amuma, bisan og nagkagidlay ng inahan,
ang mga anak may prioridad, no? Tungod kay loyal tas pamilya. Kaya nga ang pamilya mag good design sa Ginoo. Niya, ang katapusang pilar kining pagsalig, trust. Siguro sa kadunggayon na sa inyong panag-uban, kabalo kong dunanay inyong mga kanang adjustment aning word nga trust. Mangutana ko Rosita na pakaisaling ni Gomer. Siyempre no, minyo, nakikminyo ka. Ikaw Mer, napakaisaling ni Rosita. So, 100% din inyong pagsalig. Ining trust, importante ni sa panag-uban. Kasaligan sa tanang paagi. Kasaligan sa kwarta, Rosita. Yan ikaw, kasaligan sa relasyon ugma. Kasaligan. No? Ining trust, dili ta dali-dali nga mo trust sa tao labi na di nato kaila. Pero ang trust importante ug gikinahanglan gyud nga ihatag sa manag-asawa. Pero alang sa mga friends, mga bisan pa gani kaila, dili nato ihatag atong full trust kay matod pa trust is earned. Nahanglan magud ning long term nimong panag-uban aron imo sa siyang ilhon kung kasaligan na magyud ni siya. Sa kadugay na ninyong nag-uban na namoy ana, di pagihapon mo sigurado sa inyong usang-usa kasaligan na magyud siya. Na mangutana kung usag-usga ninyong amin kasaligan na magyud Rosita. Amen. Kung naanang pila ni kabok? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then ni kapito, siyempre ang pagsalig o pagtuo sa Diyos. 7 pillars ni 7 pillars of a strong marriage. Dili mo salig sa kaugalingon apan musalig ug mutuo kanunay sa Dios ug sa iyang pulong. Ang resulta niya na mao ang ikaupat nga bahin, duna mo'y mahimong bunga. The fruit of a strong marriage. Kung saning mo mga bunga, tulo lang ni kabutang akong gibutang diri ABC kay para di ta madugay, pero mao ni ang pinaka-importante. Kung naay lig-on nga pamilya o lig-on nga panag-uban sa kaminyoon. Number 1, Ephesians 5:25-27, ingon din ha, a marriage that follows God's principles can be a tool for individual sanctification. The more nga pag-uhon sa Ginoo ang inyong mga pagbati, tabangan ko sa Diyos sa inyong mga weaknesses, o nagkadugay mo sa inyong pag-uban, nagkalamig, nagkanindot ang panag-uban. Muna'y unang bunga sa lig-on na kaminyoon. God will make you whole. Ay mga imperfections, punuon sa Ginoo, punan sa Ginoo, tabangan mo sa Diyos. So, dili pa man siguro perfect si Rosita o di pa perfect si Gomer, pero as long na naamo aning pillars ang ingon kaganina, ang inyong pundasyon mao ang inyong pagsalig sa Diyos, ang pulong sa Ginoo. The more nga nag-uban mo, the more nga i-sanctify mo sa Ginoo under His grace and His righteousness. Number 2, tungod kay lig-on ang inyong panag-uban, moabot na ang panahon na kamo being mature na, o nabitay kanta ni Sharon Cunita nga hanggang sa to maputi na ang buhok ko. Hanggang maputi na ang buhok. Kahit maputi na ang buhok. Nag-uban gihapon nga
kuan kanang sweet, Nagpatina. your Pastor. Nagpatina. marriage will become a testimony, will become a witness. Na dili na gani mo mistil pa mo wali og taas sa inyong mga giwalihan. Ang inyo palang daang relasyon makapanalangin na sa uban. There are so many people that were devastated, no, sa dili sa bagyo sa kalamidad apan bagyo sa pagpati. Failed marriage, no? Pero naay mga tingali nagkaaway ng mga managtiayon puhon pudungol ninyo mangutana unsay inyong sikreto, di ba? Because your married life become a witness and a testimony. Ikatulo, ang resulta o bunga sa ligon o malahutayong kaminyoon, makahimo mo og generational legacy. Wow! Sa mentoring na mo kagahapon dito sa Mako, nahisgutan ni generational nga discipleship ministry. Same gihapon pagka naata ni anang mong panag-uban o relasyon, gahapon isgutan yun that ang church, ang discipleship, dili lang ni siya kay simple nga learning sa estudyante o sa magtutudlo, but it is a father and son or a daughter tandem or relationship. The best example ng ipakita si Pastor Bishop Hurley Montes o si Pastor Joel Montes. Grabe ang paggamit sa Ginoo sa ilang mga kinabuhi because of the legacy. Dili lang sa kaduha o ikatulong generation, but sa Ginoo up to, kung itugot pa po mer, up to 1,000 generation. Ang blessing sa Ginoo sa inyong pagparog diha sa balaan o Diyos noon nga panaguhan. Amen. Konklusyon na ta. Ayaw ninyo kalimtitong gikan sa unang atustas. Wrap up na ko. Divine design kami niyo. And then, ang pundasyon sa kami niyoon, mao ang Diyos. So, sa di mo intramos kami niyoon, dili lang kay ang duha mahimong isa. No? Apan ang duha diha sa usa. Mahimong isa diha sa usa. Ito tong mentoring na mo kagahapon, bless kayo ko kay kanang hinahanglan ko nung imong be the one for the one. Hinahanglan ko nung pagitaon ni mo usa para sa usa, ikaw mao ang usa unya para po sa to the one. Ani manimo ang imong dawan dumya, diba? Pero naa pa gyoy pinaka-importante kay kang Rosita, kana mao ang Dios. At pa importante kay kang Gomer, kana mao ang Dios. Kung na may first love nato, dili si Rosita, dili si Gomer, ang first love mao ang Dios. Ipasuhan. Be committed Ipasuhan. to building a marriage in a solid foundation, which is your faith in the Word of God. Then ay kalimtik na sa tanang panahon kung sa gingon nga dili paundang, kung sa gingon nga dili paundang ni Pablo sa sikat Thessalonians, ha? Gomen? Rosita? Magampok. Ang managtiayon na kanunay nag-ampok. Pwede ni mo matimpla nila or di kayo na ko magkuhan ng tingo. Mamakoy monitor nila.
So ang magtiayon nga kanunay nag-ampo, kanunay nagsubmitar sa Dios, ingon nga kamo dunay bala ang kahadlok sa Ginoo o reverence. So mo ni pinaka-importante. Pray always together. Naman mo yung mga anak, tudlugin ninyo sa pag-ampo. Nakikipangutana kang Pastor Angkit sa mga conference dito sa Manila. Kung sa iyang habit, ingon siya, manaaman siya sa balay o na sa church. Ingon ni Pastor Angkit, ang iyang habit, prayer. Make prayer your habit. Amen? Praise God. Hallelujah. Lord, panalangin ang inyong pulong. Panalangin si Rosita ug si Gomer. Ug ang tanan nga nakadungog sa imong pulong, dili lamang putok sa among mga dalugan. Apan ang imong pulong na itisok sa among kasing-kasing. Kamo kini magamit. Samtang kami nagpadayon sa pag-alagad kini. Bless each and everyone, Lord. Na nakaroon din as we continue this ceremony. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Ghost. We give you praise in Jesus' name. Amen and amen. Pwede sa best man of maid of honor palihog kada yung microphone niya saka ko din para nila ang pagbayluhanay o pagigsaan madunggan sa tanan. Andam na ba ng imong kamera niya daw? Si isa sa microphone asa na to? Maid of honor Pistikas tindog ni. Sige, anak-anak lang ito sa pasa. Okay. Gomer Batubatan, do you solemnly promise before God and His witnesses that you will love Rosita Garciano, respect her, comfort her, honor her, be loyal and be faithful to her in all of your life as long as you live? I do, Pastor. Nagkalananin magagtubag ko. Uspa ko nagtubag. Usga ko na usga. I do, Pastor. Ano ba? Kaya para ma-record yun. For the record naman yun. Okay. Rosita. Tutuki ang mata. Do you, Rosita Garciano, take Gomer Batubatan to be your husband, to have and to hold from this day forward, for better and for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to cherish with devoted love and faithfulness till death do us part? I do, Pastor. Atong pagpakan silang diba? Napa mo'y gandang heart gikan sa kasing-kasing na mga pulong mensahe na magkapahilak na mo. Sige daw. Ikaw na Gomer. Ay, isa. Tutuki, Rosita. Pero, Tanaw, mata. piling, labis ko ba? Halos wala ko kailan ba? Nagilig akong ibot. Ang istorya na ako, sugdan ako sa sauna.
Nya, kumalo na ko sa karon. Sa una, dahil karon, 15 years pinag-uban. May desire na mamuang, siyempre, panag-away, panaglalis, pero wala kinis mong bagay, mami kagaya na. So 15 years na mga panag-uban, nagkabuhat yung isa ka ng kaanak. Then, trials, daghan may giagian, hapit mi nagbulag, pero wala gitugon sa Diyos. Hapit pa dito. Pero naman siya punto'y katuyuan. Ang purpose nato para ma-strengthen ang among relasyon. The Lord said, if the time is right, I will make it happen. And this is the perfect timing. Ihatag sa Diyos sa mga. Dugay siya nga panahon, pero pinaka-perfect timing ang ihatag sa mga. Kaya we are molded and sa pulong sa Ginoo. Salamat kayo nga Salamat kayo. Sa tawag. salamat kay Love. Love na ni Ron. Salamat kay Love nga naka. Tumalo mo, nasiya sa panahon ng matrabaho ko. Bless kayo ko. Saya ha. Igo na lang ko maligo. Kumuha sa kong gamit. Ginabaunan ako niya. Kailan ka ay. Iyang gina-prepare akong gamit. Ikaw na lang kumukulit. Kunya. Sa sudan, sa kanon, iyang ginalihok. Mulakaw. Pag uli, kung kapoy kay ko, bless kay ko, kay iyang kong ginahilo. Damay ko yung flat. Bless kay ko siyang kinabuhi. Kaya kung unsa man akong gipatig, na siya perminti sa ko ang malalay. Si Sultan na. Salamat kayo sa imuang nga ikaw, bless kayo nga ikaw nga akong nasawa, nga ikaw ang blessings na ginatag ni Lord sa kuha. Karon niabot ang panahon nga nanata diri. Nanata sa altar. Ako nagyong na sure nga ikaw ang babae nga gitagana sa Ginoo para sa kuha. Antod sa napakoy gininhawa, antod sa buhi ako, ikaw ra gyud ang ibugnaon. Isa nimo nga mulingi man ko sa lain, dili ra. Pero di gyud ko muhapit. Ikaw ra gyud antod sa antod. Ubal sa kong pastor. Sakpak ko niya. Kamtaw nga nag-video niya. Record na Ros. Ikaw na siya, bro. Igurot daw. Love na. Nakinsi ka po, ipapagano'y anak ko ni Pagiyam ko, makasalta. Wala ko'y tulog kayo gabi iba. Nabuntagan na lang yun. Tulog lagi na kumanay. Tulog lagi na kuman. Kuman sa kasal, tulog Wala lang. akong kabalo sa akong isulti o saon na ko pagsugod. Nakinsi ka tuwig na panagugan na to, daghan kayo tagnaagian. Kalisod, kalipay, kasubo, mukatawa. Pero uncertainty, sa kadaghan sa uncertainty sa kalibutan, isa lang ang sigurado ko, natigulang ko, makaupan ka. Ito rin, napagkaasawa sa imo ha, but I promise na ko sa imo ha, submit ko sa imo. Promise na ko sa imo ha na hospital kay I promise na ko sa imo yung honor ko ka as a head of our home. I love you so much pa. Pakpak ko niya. Okay. I love you ganyan. Sige. Okay. Wala pa yung Mr. Bradley. Mukha na. Sige. Mukilaw na ba?
naman. Bangko Sa bagat. Iya, bangko. Kita dia. Dia ayo lah kuat. Itu lang iba. Mana? Nama kita selain doa. Sibuk belum deh. Nah, meski luhur mo. May we call on the veil sponsors, Pastor Ken Sumagyo and Pastora Cristina Sumagyo, to place the veil on the couple by placing the veil over the head of the woman and the shoulder of the man. We are affirming the biblical principle of the headship of the man. As we read in the passage, the woman was taken from the man's side, but from the head of the rule the man, not from his feet to the trampled upon by him, but by his side to be a help and support to him, from under his arms to be protected by him, and near his heart to be loved and cherished by him. May we call on the cord sponsors to place the cord, Pastor Johnny Sumalili, Pastor Cherry Sumalili. The cord symbolizes that marriage is a lifelong and unbreakable bond. By tying these two people together, we are affirming the biblical teaching that God intended marriage to last a lifetime. You have been so good to me. I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. When I think of how you Mic there, sir. bless me, Mic there, mic. Mic. never let me Mic go. there. Mic. You never let me go. Symbols of the covenant that the groom or Gomer and the bride or Rosita are entering into and establishing this day. Sometime ilang isuot ang maong sing-sing sa usap-usap. These rings are never-ending circles, indicating that the continuing and eternal love of God, which you are to love one another. And these rings are made of precious metal. Gold ba na, no? Oh, gold. One that is not easily tarnished. This represents how valuable and precious your marriage covenant in God's sight. So, Gomer, kuhaan tong kamot ni Rosita o isuot ng sing-sing at tusliyahan. Isulti ning mga kulong.
Long. Long. Rosita, I give you this Pamilya ba? ring Opos na. as a symbol of Long. my Hindi vow. na nilisan? The little that I am, and all that I have, I honor you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Homer, I give you this. My loves, I give you. My love. Sura na. I give you this ring as a symbol of my vow. With all that I am and all that I have, I honor you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Hallelujah. Ikaw mo yung gunit ani. Yan. Imong kamot, Rosita, anak. Ayan. Praise God. Ang coin, nagsimbolo kini sa bahandi or finances or any treasures nga naa ka gumit. So, imong ihatag adto kang Rosita. Pero sinsilyo ra na, simbolo ra na. Pero nahunaan na himuhang gihatag dihan millions. Amen. 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 Now, I give you these coins as a pledge of my dedication to your welfare in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Tago ng sinsilyo ha. Okay. Nana siya ko. Nana siya kahulugan. Value. Na ang pinaka-importante kining Biblia. Dumdumi, ito akong gisulti ka kanina, ang pundasyon sa inyong relasyon. Mao ang Diyos ug ang iyang pulong. Amen. The Bible says, the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Amen. Word was God. Amen. So, ang Biblia, hinahanglan ninyo basahon, tunan, o kanunay na i-practice ang inyong nakatunan sa pulong sa Ginoo. Bukay nyo ang butang sa inyong bulak din. Bukay nyo ang daw kakamot na pagwanay butang sa inyong samtang inyong igunitan ang Biblia. Isaad ba ninyo ang inyong tunan, tuuhan o i-aplikar ang mga pulong sa Diyos? Huwag ninyo kinitudlo sa inyong mga anak. Pwede na ako, may I request Pastor Edward to come and pray for them as they hold the Bible so the Word of God become their guide. Pastor Edward, can you come and pray for them? Mike.